Ako si Captain Erwin Biromo, isa sa mga DCS awardee nung panahon ng Marawi. So ngayong araw ikukwento ko sa inyo yung aking mga experience na hindi ko makakalimutan, lalo na yung mga engkwentrong pinagdaanan ko nung ako ay PL, EXO at hanggang naging CO. So ako ay nagsilbi bilang platoon leader ng 13 Scout Ranger Company. Doon na rin ako nag-EXO sa 13, then later on nag-CO ako ng 17 Scout Ranger Company, which is yung dating 13 din. So, redesignate lang siya from 13 to 17. So, halos lahat ng tropa doon kilala ko na kasi sila rin yung nakasama ko during PL, EXO, and hanggang nag-CO ako. So, unang-unang hindi ko makalimutan na enkwentro nung ako ay nasa field pa is yung panahon ng Marawi. So, 23 May 2017, sumiklab yung Marawi. Then, after 2 or 3 days, I think, from Sulu, hinawal kami yung kumpanya namin na under kay, na-opcon dati sa 2nd Scout Ranger Battalion, under kay Lieutenant Colonel Cabasan. So, from Sulu, nihawal kami through si 130, papunta sa Lagindingan. Then, diretso kami pasok doon sa may 103rd Brigade, Saranao. So, the first month namin sa Marawi, medyo mahirap kasi hindi kami sanay sa urban areas kung paano mag-operate. So, hindi pa kami nakapag-establish ng mga TTPs at nakapag-innovate dahil nga kami is ang naging majority ng operations namin is jungle area. So, yun yung isa sa mga naging challenge para sa amin na mga Scout Rangers. First month, so wala talagang tulugan kasi maya't maya may kumakaluskos na kalaban, nagpapalitan ng putok. Then, after a month, yung isa sa mission namin o objective namin is masyadong mabigat, is yung pagkuha sa Dansalan College Complex. So, yung Dansalan College Complex is isa siya sa stronghold ng kalaban. So, maraming nape-pressure na dapat makuha ASAP yung Dansalan area. Since hindi maka-forward yung ibang unit sa left and right flank dahil nga very, very strategic itong Dansalan College Complex. So, yung naging kasama ko that time, si Captain Sason, which is yung EXO ko, kasi yung CO namin, si Captain Marco, is na-evac siya sa hospital. So, nagkasakit si Sir. So, dadalawa kami ni Sir Sason, siya yung EXO, ako naman yung PL during the time. So, naintindihan namin yung pressure sa taas, kung gaano dapat kami mag-execute na kailangan kunin kaagad yung objective ng Dansalan. Kasi very strategic nga. Since pag nakuha kasi namin ito, mas mabilis yung pag-push ng left and right flanks ng mga forces para mas mapabilis yung pag-clear sa buong Marawi. So, nung time na yon, ako yung platoon leader. So, ang utos sa amin sa taas is i-clear yung Dansalan College Complex ASAP yon. Then, katabi namin is 6 company. So, sa buong Dansalan, may dalawang sektor siya, left and right. So, yung 6 company is nasa bandang kanan namin. Kami naman na 13 Scout Ranger Company, parehas kami under ng 2nd Battalion, is sa left flank naman kami. So, maganda yung naging plano nung panahon na yon, since meron din mga naka-overwatch na sniper sa amin. Then, may mga armor asset din na tumulong sa amin doon. So, ang naging plano is, yung dala ko is 1 section, 16 katao kami. So, 2 team, may section sergeant ako. Then, meron din akong medic. So, 16 kami lahat. Sa 13 company na organize kami ng 3 grupo. Isang assaulting element, then may reserve, tsaka merong supporting effort. So, yung mga supporting effort tsaka reserve, sila man yung nasa likod. So, sila yung nag-provide sa amin ng support by fire before namin
tawirin yung open area, yung danger area. So yung danger area na yon, so sa pinakalas na bahay na inoccupy namin, papunta doon sa first building ng Dansalan College Complex is almost 30 to 50 meters na medyo slope siya, na walang cover. Open talagang kill zone, kumbaga. So, prior that, pinagplanuhan namin yon kasama yung mga team leader, tsaka si XO. Pinaliparan namin ng mga drones. Tinitingnan namin kung saan talaga yung magandang approach na hindi kami dehado. So, nung makita namin yung buong area, tinitingnan namin na wala talaga kaming ibang option, kundi yung harap lang talaga. Sa harap kami dadaan na kung saan kailangan naming tawirin yung 30 to 50 meters nga na medyo slope na area para makadikit doon sa bakod ng Dansalan College. So yun yung naging plano is para mahati yung atensyon ng kalaban, yung 6 company sa kanan, 13 company sa kaliwa, simultaneous yung gagawin na assault. So magkaibang building yon, Then nung magko-commence na yung assault, since ako yung nagdadala ng assaulting element, yung first one section na dala ko, then nakalatag na rin yung SBF. Yung other unit is nakapwesto na rin, nakaprepare na rin sa simultaneous assault namin. Nung nagbigay ng go signal yung battalion commander, then yung OIC namin, si Sir Sason, nag-push na kami. So, habang padikit kami doon sa wall, sa pader ng Dansalan College, so may armor asset kami na nagpo-provide ng SBF. Kasi yung unang building na didikitan namin after nung pader is, I think, 2 or 3 story building. So, yung sa taas talaga, hindi namin siya nakikita. So, yun yung naging part ng armor doon na habang patawid kami sa open area, sa danger zone, yung armor is talagang kailangan niyang putukan, masilip yung taas para kahit papano makadikit kami sa pinakaunang wall. So, from there, may cover na kami. So, nung nagsimula yung assault, sabay-sabay, 6 company sa kanan, then 13 company sa left. Yung armor, nandun na rin, nagpapalipad, bumabagbag na rin dun sa pader. Yung pader, yung armor, siya na rin yung bumutas dun sa pader. Para dun kami dadaan, yung entry point namin papunta dun sa building. Then, yung mga sniper namin, nakaumang na rin, tsaka yung mga support by fire elements ng 13 Scout Ranger Company. So, tinawid namin yon, tinakbo namin nung isang section na assaulting element, yung wall, according dun sa napagplanuhan namin. So, nung makadikit kami dun sa wall, pinapakiramdaman pa namin yung palibot. Napakiramdaman namin yung area. Yung sa bandang kanan, nagkakaputukan na. Yung support by fire elements namin na 2 section. So, pinuputukan din nila yung second story o third story yung nandun. Kasi hindi na namin nabivisual kung may kalaban. So, sila yung nakatutok doon. Yung pinaka-primary objective namin is makaset lang muna ng foothold doon sa ground floor ng building. So, yun nga, nung naramdaman namin na meron talagang kalaban sa loob, may naririnig kami nagsasalita. Yung lead scout ng first team na under kay Master Tubis, siya yung leading team. Then, yung section sergeant ko, si late Staff Sergeant Lubiano. Then, yung second team, which is yung trail team, is led by Staff Sergeant Sumampong. So, nung marinig namin, na-confirm namin na meron talagang kalaban sa loob, yung lead scout namin, si Corporal Villanueva, talagang walang pag-aalinlangan yan. Pagdikit sa pader, pasok ka agad dun sa unang wall, yung pader ng buong eskwelahan, nadikitan namin, nabutas ng armor yun. Tapos pumasok kami dun sa building ng Dansalan, yung pinakaunang building na para sa amin talaga, na i-clear namin. Nung nandun kami,
Inoobserbahan namin yung paligid kasi masyadong tahimik. May portion kasi na di namin masyado nakikita, madilim. Then, yung bandang kanan, medyo maingay na dun sa portion ng 6 company, taka yung sa mga nag-SBF sa amin. So, unang pasok namin, pagdikit namin dun sa pader, nakaumang na yung lead scout, yung first team, leading team. Then, yung trail team na dala ni Staff Sergeant Sumampong. So, siya yung nasa trail. Nabantayan niya, may isang team member siya na nakita niya nagkasalubong talaga sila. Nung pagpasok doon sa pader, nagkasalubong sila ni Sergeant Isguera. Nung nagkasalubong talagang naunahan ng tropa yun. Bulagta kagad yung isa doon, nakalaban. So, nung nakuha namin yun, narinig na namin sa taas na nag-iingay na. Parang gusto nila kaming ikot-ikutan. Yun yung kung saan-saan na yung nanggagaling yung putok. So, yung time na yun, nasa labas pa lang kami ng school, sa pader ng school. Then, nung makapasok kami, so, nakapasok na kami ganyan, siguro yung haba ng isang building sa ground floor niya, so, na-estimate ko nasa 30 meters din siguro yung haba niya. Yung isang building pa lang na yun, hindi pa yung kasama yung karugtong niya. So, yung lead scout, so nakita ko talaga yung lead scout, si Corporal Banong, yung guide niya si Sergeant Tigones, tsaka yung team leader na si Master Tubis. Talagang walang pag-aalinlangan niya na nag-clear ng building. So open yung buong ground floor, may mga mesa lang, may mga tangke ng gasol kami nakikita doon. So nakikita ko yung tropa na although nandun yung kaba, pero yung stability under pressure nila, talagang nakaumang lang sila doon sa harap. Naglalakad lang yan, hindi yung natataranta. So, yun yung nakita ko sa tropa. Then, sumunod itong designated medic ko, si Sergeant Persigas. So, siya, isa rin sa hinahangaan kong tropa dun sa kumpanya. Tahimik. Pero pagdating ng enkwentro, saludo kami sa kanya. Walang kabayon na nagpo-forward yun. So, talagang harap-harapan yung pag-clear namin sa building. Nung nag-clearing na kami, yung nauna yung team ni Master Tubis, nakita nilang may portion kasi na madilim, may portion na madilim. So, sabi ng tropa, bakit may pumuputok dyan? Bakit pinuputokan nyo kami? Yun yung sabi ni Master Tubis. Ang akala niya, kami yung pumuputok sa kanya. Then, only to find out, meron palang naipit na kalaban dun. Hindi na makaalis kasi nakapasok na kami. So, hindi nila na anticipate na talagang papasukin namin yung area nung ganong oras. So, nung mapasok na, nagpapalitan na ng putok. So, nakikita ko yung sa mga tropa ko, talagang yung ibang tropa ko, plus to the wall lang talaga kasi walang ibang cover. Pag pasok mo ng building ko, ano yung open area dyan, nakikita mo na. So, may mga pumuputok galing sa kabilang building. So, nakikita ko yung mga bala na pumapatak doon sa tropa. Siguro, kung dito ako nakatayo, mga isang dangkal siguro dito. Nakikita ko yung impact point. Kaya sinasabihan namin yung tropa na babaan lang yung pwesto, dikit lang sa pader. Para kahit papano, hindi sila makita doon sa pwesto ng mga snipers. So, habang ongoing yung enkwentro, may una nang kalaban na nakabulagta doon sa labas. Tapos, si Master Tubis, may nabira pa siya doon sa may hagdan, sa baba ng hagdan, which is yung sinasabi niyang bumibira sa kanya. Sinasabihan niya kami, ba't nyo kami binabaril dito? Tropa yung nasa harapan. So, yun. May kalaban pala dun sa baba ng hagdan. So, yun yung isang nakuha nila na body count. Then, yung hawak ng tao na yun is sniper rifle. So, nakuha yun nila Master Tobis, yung leading team. Then, talagang harap-harapan talaga yung gera kasi pag nagkakasalubong yung tropa, may pumutok pa nga na M203. M203 ng kalaban, nandun, pumutok. So, nakikita namin siya dun sa tapat namin, mga 5 to 10 meters na umiikot-ikot lang siya. Kasi hindi niya na-reach yung arming distance niya para mag-explode. So, nagtinginan kami nung nandyan na sa harapan umiikot-ikot. Tinginan kami. Buti na lang talaga, pasalamat kami, hindi siya pumutok. So, nung time na yon, medyo mainit na yung labadan. Yung 6 company, hindi rin nila
kaagad napasok yung sektor nila kasi grabe yung kapal din ng kalaban. So yung ibang kalaban doon sa area nila, nag-ship doon sa amin. So naikutan na kami doon sa loob. Naikutan na kami sa loob. May one team ako na pinasabi ko, wag tayo lahat pumasok dito sa loob kasi makukulong tayo kung walang magbabantay doon sa labas. So yung team ni Sergeant Sumampong, siya yung nag-secure doon sa entry points namin, tsaka siya na rin yung magiging rear security namin since yung building is open, yung sa loob ng building is open area lang, wala rin kami masyadong cover, kundi yung wall lang ng eskwelahan. So nung nagra-radyo ako kay Sir Sason, na baka pwede nang dumikit yung isang seksyon. Kasi medyo naikot-ikutan na kami doon, parami na ng parami yung kalaban. Nagsabi naman siya na papadikitin niya. Hanggang sa alos di na kasi namin mamonitor yung radyo na dahil nga sa lakas ng palitan ng putok doon sa loob at iniikot-ikutan na kami ng kalaban, halos hindi na namin mamonitor yung tawag. Then yung sa mga nag-support by fire sa amin is talagang wagwagan din talaga doon sa portion nila, sa sektor nila. So kumbaga puro ang marinig na lang talaga namin is yung puro putok na lang talaga, palitan ng putok, then yung mga command ng team leader, tsaka yung pag makita mong nagpo-forward na tropa. So nung time na yun na almost 1 hour siguro kami nandun, na ina-assess ko na parang wala pang nakakasunod talaga sa amin. So nag-recommend yung isang team leader na, "Sir, hindi tayo pwedeng pumasok dyan sa isang building, lahat tayo, tas magtatagal tayo kasi makukulong tayo dyan, mas lalo tayong hindi makakalabas." So yun yung sabi ni Master Sumampong. Then nung na-clear na namin yung baba sa enemy presence, may mga body count naman doon na tsaka mga baril. Ang next plan sana namin is yung second floor nung building na yon. So yung second floor nung building na yon, although open naman siya, na-open na yun kasi binabagbagan na rin ng armor, then nakaumang na rin yung sniper. So hindi ko muna pinatuloy yung tropa doon na mag-clear. Kasi kung ginawa ko yun, pinaklear ko kagad sa tropa, ang mababakante is yung ground floor. So mababakante yung ground floor. Kung kukunin naman ng trail team ko yung ground floor, mababakante yung labas. So wala na kaming rear security doon sa entry point namin. So sabi ko, hold muna tayo. Saka natin i-clear yung second floor pagka meron ng nakasunod na section sa atin. So habang patagal, hindi talaga nakadikit yung isang section na supporting elements kasi yung dinaanan namin nung padikit kami sa building, nakaumang na yung kalaban doon. So yung nangyari pala nung na-realize namin na talagang pinapasok lang kami ng kalaban sa area, then ika-cut off nila yung reinforcement namin. So ganun talaga yung nangyari. So habang nandoon kami sa loob, nag-uusap kami ng section sergeant ko tsaka dalawang platoon leader through radio. Sabi ko sa kanila, anong magandang gawin natin dito? Kasi wala nang dumidikit sa atin na tropa. Nung nag-recommend yung isa, "Sir, since mahirapan tayo dito, sir, na makipagmatagalan, mauubusan tayo ng bala tapos walang magre-reinforce sa atin, I recommend, sir, na ganito, medyo i-backtrack muna tayo, mag-reorganize. Since meron naman tayong, although nakaset kami ng foothold doon, may isang consideration pa nung nagsabi yung tropa na ganun, backtrack. Tapos nung nag-iisip ako, tsaka yung ibang team member, paglingon namin pagtingala namin dun sa second floor, yung ceiling niya. So yung iba kasing ceiling, nalaglag na yung mga kisame. Yung sa pader niya, may mga kisame, nalaglag na. So pagtingin namin ganun, maraming nakarig na IED. Talagang series siya na IED. Then doon sa may table, puro IED rin yung nakahilera doon. So yung kalaban talagang naiwan nila yon. Hindi nila in-expect na papasukin namin yun ng ganong araw. So yung first day na yon, sabi ng tropa, "Sir, maraming IED, sir, sa taas, tsaka dito sa may mesa." Tapos nakita rin namin yung katabi ng IED is yung malaking tangke ng gasol. So napaisip kami doon,
Kaya yung recommendation ng tropa na backtrack muna kasi alanganin yung pwesto, talagang nag-decide din ako na, oh, tama nga, maraming IED dito. Baka ang mangyari pag na-detonate nila ito is kami yung maipit doon at walang makadikit sa amin. So yun, yung time na yun na almost 1 hour nandun kami sa loob, since wala na kaming contact doon sa hindi ko na rin makontak yung sa likod na reinforcement kasi nga may kalaban din silang ina-entertain, hindi rin sila makadaan. So nag-decide ako na i-backtrack muna yung tropa. So nag-decide ako na i-backtrack yung tropa. So organize yung pag-exit namin. Yung katawan ng kalaban, iniwanan namin. Yung baril lang yung kinuha namin since sniper rifle yung nandun. M24. Then nung nag-decide ako na mag-backtrack, doon muna kami sa outer wall kung saan kami dumaan. Pagdating doon, pina-account ko muna kay section sergeant ko kung kumpleto lahat ng tropa. So, nung sabi niya ang kumpleto, doon ako nagbigay ng go signal na pwede nang tumawid yung unang team. So, habang tumatawid yung unang team, talagang nakikita ko yung lupa na yung impact point ng bala na doon talaga tumatama na parang nasa pelikula na kita mo habang tumatakbo ka, doon tumatama yung bala sa dinadaanan ng tropa. So nakita ko yon. So hanggang sa paglabas namin, after ng isang team, kasunod ko na yung pangalawang team, tsaka kami ng section sergeant ko. So nauna yung mga yon. Then pagtakbo namin doon sa kill zone na binabantayan pala ng kalaban, so doon na. Pagtingin kong ganyan, umuusok na yung lupa sa dami ng pinuputok ng kalaban doon, mga naka-cruiser. So doon, pasalamat ako dahil habang patawid kami na talagang takbo talaga. Save your life talaga siya pero hindi kami nag-iwanan kasi accounted namin lahat yung tropa. So nung nakatakbo, naiwan ako doon sa may open area. Akala ng tropa, may tama ako kasi natumba ako doon eh. Natumba ako nung time na yun sa gitna. Akala ng tropa, may tama ako. Tapos, yung isang team leader ng leading team, binalikan ako, hinila ako patayo, then hinila ako dun sa may cover. So, mga 10 meters to 15 meters pa yun na hinila ako ni Staff Sergeant Sumampong. So, nung nakalabas kami lahat dun sa Dansalan area na yun, nung unang araw, mga hapon na maghahapon na. So, pina-account ko ulit yung tropa. Kompleto naman yung tropa, wala namang galos. So, nung pagdikit namin doon sa dalawang section na supporting elements, so nakikita ko na parang tahimik dito, parang walang nagkikibuan, walang nag-uusap-usap, ganito, ganyan. So kami, na nasa assaulting element, masaya ako sa part ko na nailabas ko yung tropa na wala kaming casualty kahit na naipit kami doon ng almost 1 hour. So masaya ako noon na may labas ko silang lahat. Nakalabas kaming lahat ng buhay at walang galos. So pagdating namin dun sa area kung saan pinag-iwanan yung mga supporting effort namin ng 13 company. So dun namin nalaman na meron na kaming dalawang casualty dun sa SBF dahil na-snipe ng kalaban. Puro ulo lahat ng tama nun. Isang pwesto lang yung dalawa. So yung time na yon nakikita namin ni XO ko si Sir Sason yung tropa, talagang makita mo yung makita mo yung kalungkutan sa itsura nila pero talagang porsigido pa rin lumaban. So yung nakabalik kami, pinagplanuhan namin ulit ni Sir Sason, taka pinaabot niya sa taas kung ano yung naging sitwasyon. So, kuninto namin yun. Kuninto ko kung ano meron sa loob, kung ano yung magandang approach. So, doon pa lang, wala talaga kaming magandang approach. Pero ang kailangan talaga, diskarte, tsaka yung magsiset ka lang na example sa tropa mo. Pag sinabayan mo sila, ikaw rin yung magiging motivation ng tropa para mag-assault. So, normal yung kaba. Normal yung kaba, yung takot, nandyan yan. Pero ang sa atin is kung paano natin ma-overcome na hindi natin
maipakita sa mga tropa na takot tayo na nagtatago doon habang sila nakikipagbakbakan doon. So after nun, since ang assessment kasi nung sa taas is masyadong maraming kalaban yung nandoon. So kami na isang company, may dinagdag pa na 9 company. 9 company pa yung dinagdag doon. So 9 company nagdagdag. Pero prior that, nung sinabi namin na medyo makapal pa yung kalaban sa loob at hindi pa siya ganun ka mabilis makuha, so nag-recommend kami kung pwede kinabukasan, i-bombing siya ng madaling araw, then yung i-bombing, then yung mga armor asset natin gamitin, saka namin pasukin ulit. So, ganun yung naging plano. So, yun is day 1 pa lang. Then, nung nasunod yung plano na ganun, ang sumunod na nag-clear naman is yung 9 company na kumuha dun sa sector namin. Pero yung time na yun is makapal pa rin yung kalaban. So, sila, yung 9 company, is hanggang doon lang talaga sila sa pader din na nadikitan namin. Kasi alam na ng kalaban kung saan yung dadaanan eh. Nakita nila kung saan kami dumaan. Yun na yung inaabangan ng kalaban. So, umaraw o gumabi, nandun yung 9 company sa unang araw na yun. So, the next day, nagpalitan kami. So, kami na naman yung kumuha sa sektor na yun. Kasi para makapahinga naman yung tropa ng 9 company na grabing puyat din at pagod dun sa pagdikit doon sa dansalan. So, nung time na yon may casualty rin sila dahil yung sinasabi ko nga, walang ibang option o approach doon papunta sa area, kundi yung maluwang na slope area na open, na danger zone. So, yun lang talaga. Wala kaming ibang makitang approach doon. Then, nung kami na yung nakatoka na 13 company ulit, so, naintindihan ko yung tropa ko na isang section na dala ko nung unang pumasok, yung nag-first bore doon sa loob ng building, ng dansalan. Yung isang section na yun, naintindihan ko kasi, naintindihan ko yung kaba nila. Nandun yan, pero hindi nila pinapakita sa akin. Pero nag-recommend ako kay EXO ko nun, kay Sir Sason, baka pwedeng palitan naman yung isang section na dala ko, yung supporting effort naman na section yung dadalhin ko kasi for the past 1 month yung yung section na dala ko na assaulting element, all throughout yan leading yun sa pag-clear namin ng mga objectives. So naintindihan ko rin yung, although wala naman silang sinasabi, pero mararamdaman mo na baka kailangan din nilang magpahinga saglit dahil nga dun sa nangyari doon sa loob, halos makulong na kami. So, naintindihan ko yun. So, nag-agree naman yung kahit ayaw nung ibang team, gusto nila sila pa rin. Pero sinabi ko, hindi, wag na kayong mapilit. Ipalit natin yung isang section naman para makapagpahinga kayo konti. So, ngayon, nagpalitan. Ako pa rin yung nagdala doon sa isang section. Kasi dadalawa lang kaming officer ni Sir Sason. Siya yung sa command group overall na para makita niya yung kung ano yung latag ng tropa. So ako, doon ako sa assaulting elements lagi na nakasabay. So from 22 June, yung unang araw namin, halos araw-araw yan, may casualty kami. Slight lang naman, hindi naman siya critical. Kada araw yan, nung nakaset na kami ng foothold doon sa loob, yung unang building na iniwan naman dati, tinambayan na namin yon, umaga, gabi, doon na kami natutulog, nakasandal lang kami doon sa pader. Tapos yung kain yan, wala nang luto-luto. Minsan, biskwit na lang. Kung may maipadalang kanin, okay lang. So talagang hindi na namin siya iniwanan. Yung building na yon. Ang kuan lang doon, dito sa outer building, yung dito na banda na labas, andito yung tropa. Sa kabilang labas naman, andun yung kalaban na nag-aabang. So yung ginagawa namin, magbutas-butas lang talaga kami. Para hindi, pag pumutok yung tropa, hindi siya yung buong katawan yung naka-display dun sa observation ng kalaban. So, barrel lang talaga. So, yun yung naging diskarte namin doon. Kaya siya medyo tumagal ng almost 10 days na bago namin makuha yung buong Dansalan College Complex. So, halos araw-araw niyan may mga wounded ako na tropa na dala. So, hanggang sa nabuo yung kumpanya, nakuha na namin yung isang building ng Dansalan, yung 6 company rin, nakausad na rin. So, yung next
sa sektor namin, meron kasing 3 building na i-clear namin. Yung pangalawang building, medyo mabilis lang namin na-clear yun kasi wala na, sira-sira na siya dahil dun sa bombing. Yung last na building naman yung medyo may laman pa kasi matibay pa, halos hindi siya nawasak nung time ng bombing. So nung time na yun, dala-dala ko yung isang section na panibagong leading assaulting elements. So ganun, nakikita ko pa rin yung sa tropa na yung motivation nila is yung mga leaders pa rin nila. Kasi kung hindi ka magsiset the example na sasamahan sila during clearing, so saan din sila huhugot ng kanilang motivation. So yun yung nakikita ko sa tropa. Hanggat nakikita ko yung tropa na nagmo-move, sinasabayan ko yung tropa para mag-move. Mag-clear, sinasabayan ko yan. Although yung tropa naman is i-guide ka talaga na, sir, wag dyan kasi medyo kuan ka dyan, ang tawag dito, medyo vulnerable ka dyan sa portion na yan, nakikita ka ng kuan, baka makita ka ng kalaban dyan. So i-guide ako ng tropa. So ganun din yung tropa. Ako para sa kanila, ako yung nagde-decide. Yun yung isa sa pinakamahirap na gagawin is yung mag-decide ka, hindi para sa sarili mo, kundi para dun sa lahat na ganito yung gagawin natin, plano. Pag nagplano kami, pag merong isang nag-disagree na sir, baka pwedeng ganito yung gawin natin. So pagplanuhan namin ulit, hindi ako yung nagpaplano lang, hindi, ito yung gusto ko, ito yung gawin natin. So hindi ganoon. So lahat ng inputs ng tropa, lalo na ng team leader, ina-absorb ko yun. Although, at alam ko naman yung decision sa akin pa rin. So, yung last na decision sa akin. So, hanggang sa nagkakasundo kami dun sa plano, nadahan-dahan namin yung bawat building kung paano namin kuhanin. So, yun nga, yung isang challenge, halos araw-araw sa 10 days, may casualty kami na 1, 2, pero mga minor lang naman. Then, the next day, po-forward na namin isang section, nabuo namin yon. Yung last na building na ni-clear namin sa Dansalan is yun yung may 3-story. May 3-story siya. Then yung unang pasok namin doon, pagsilip pa lang ng tropa, tamaan ka agad siya dito. Buti nga, the place lang yung tama niya. So, hindi masyado critical yung nailabas ka agad namin. Then, nagtuloy-tuloy kami ng clearing with the effort pa rin ng armor tsaka ng mga sniper natin. Sila Master Candelario dati. So, sila yung naka-support sa amin doon. So, hanggang sa yung pang last day namin siguro, pang 10 days na yun, nung nakuha talaga namin is 02 July. So, from 22 June, nakuha na namin siya ng 02 July. Nakuha talaga namin yung buong Dansalan College Complex. So, nakita namin doon yung enemy stronghold talaga na kahit ground floor, nakita namin na talagang binutasan nila yung ground floor para may paxhole sila. Then, naglalagay sila ng mga overhead protection para dun sa mga 500 pounds na nilalaglag na bomba. So, nung ma-declare na namin na clear na yung Dansalan College Complex, na-clear namin, nagpakuha ako ng flag, ng Philippine flag. So, since nung June 12 is hindi namin naiangat yung bandila ng Pilipinas nung time na yun kasi masyadong busy sa harap. Yung time na yun, inakyat namin, ang kasama ko doon, si Sergeant Digones, yung guide ng leading team, si Corporal Banong na lead scout, tsaka si Sergeant Magno, inakyat namin yung taas, 2nd floor or 3rd floor. Pinatayo namin inangat namin yung bandila ng Pilipinas doon. So, nung nakita ng ibang unit doon sa taas, sa left tsaka right flank namin, so naririnig na, yun yung naging senyales na yung isang stronghold ng kalaban is nakuha na. So, nakuha na namin. So, yung kabilang sektor, so nakita nila, naririnig namin sila naghihiyawan na parang nagpapalakbakan na nakuha na namin yung Dansalan. So, during that time, mas napabilis yung pag-forward ng, hindi ko matandaan kung 10 IB o 63rd IB yung sa bandang kaliwa namin. Then, yung ibang unit naman sa bandang kanan. So, yung pagkuha namin ng Dansalan College Complex is isa sa naging hudyat na mas mapapabilis yung pagkuha ng ibang sektor. So, ang marami akong naging challenges tsaka
lessons ng mga panahon na yon. Then, isa lang yung wag natin kalimutan, yung dasal, laging nandyan yan. Then yung paano natin i-guide din yung tropa at i-motivate. Yun yung isa sa pinaka-challenge doon. Kung paano mo ma-motivate yung tropa natin na makipaglaban. So isa sa, para sa akin, yung nakikita ko, para manalo ka sa gera, dapat yung will to fight ng tropa tsaka sa atin ng mga leader is nandun para makita nila. Para siguradong mananalo tayo sa isang gera. So yun yung isang kwento ko kung saan ako naging DCS awardee. Then yung award ko na yun is bonus na lang yun, kumbaga, yung buhay na mabuo kami. Yun yung pinaka accomplishment ko nung time na yun.